Subaybayan ang programang Kalasaran, Voz ng Bayan at Kakampi ng Masa. Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga, hosted by Tito Tibuan, kasama si Vince Flores. Ito lamang sa impilan ng DWWS 14 na 24 sa kapitan ng iyong mga radyo. Kalasaran sa Voz ng Bayan at Kakampi ng Masa. Okay, isang magandang umaga po sa ating mga giliw tagapakinig Luzon, Visayas at Mindanao. At sa buong mundo, nandito naman po ang programang Kalasag Boses ng Bayan at Kakampi ng Masa. At syempre po, sa kalan po ng ating partner na kasamang Vince Flores, ako po ang inyong kalasag at tanod ng bayan, si Tito Dijuan. At syempre po mga kaibigan, nandito po yung ating mga partners. Napangunguna po ng ating partners na walang sawa at walang tigil ito. Talagang napakasipag. Si kasamang Romy Matunog. Magandang umaga, kasamang Romy. Magandang umaga po sa lahat ng makikinig, lalo na sa iyo kasamang Tito Dijuan at kasamang Mayet Romy. At syempre, ang ating pong muse ng palatuntunang Kalasag Boses ng Bayan ng Kakampi ng Masa. Si kasamang Mayet. Magandang umaga, kasamang Mayet. Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. Buhay na buhay po ako ngayon dito sa ating studio sa DWSS 1494 kHz. At syempre po mga kaibigan, dyan lamang po kayo at marami po tayong mga pag-uusapan ngayong umagang ito dahil po sa ating pong mga kaganapan, sa ating pong lipunan, lalo na po sa ating pong bansang Pilipinas. At bago po tayo magpatuloy dyan mga kaibigan, ating muna pong batiin ang ating pong mga taga-subaybay na talaga namang walang sawang nakikinig sa programang Kalasag Boses ng Bayan at Kakampi ng Masa. At syempre po, binabati ko po dyan sina Kuya Nani, Ate Tess, si Bong at saka si Beth Lim, si Alan Unalia, saka si Emma, at saka si Stingray, si Ben Latigo ng Balagtas, si Stingray, taga Bukawi po yan, at si Doms Fabian, ang ating pong kaibigan at ang Fabian family. At syempre po mga kaibigan, at ito pong si kasamang Romy, maraming batiin ito. Okay. Go ahead, kasamang Romy. Binabatay ko yung taga Bulacan na walang sawa rin pagkikinig sa ating programang Kalasag. Mula sa Muson, Pabahay 2000, Bulacan, sina si Analisa Munit, Harliga, ito yung reporter natin doon. At ang mga anak niya na si April Joy, Michael, Mikey, Angelo, at si Mian Harliga na nasa Marikina ngayon nakatira. At ang mga kaibigan niya ni Munit na sina si Edna Murillo, Evan Divine Basmayor, Violeta Escario, at si Amin Navarro. At sa Balanga, sige. Okay, ang mga kasamahan ko po sa iglesia ni na Imam Miza Trabay Jesus sa Camarin, Caloocan City, si kanin pa yung aming pong taong iglesia, ay tao sa templo. Yan ang aking mga anak doon na si Maylene, Marie, Hannah, at yung mga iba pang bata na nandoon. Good morning sa inyong lahat. At syempre po mga kaibigan, ating pong pag-usapan yung mga kaganapan sa inyo pong pinuntahan na forum, ang broadcasters forum na ginaganap po dyan sa may Rembrandt Hotel. At siyempre po, present po ang ating mga kapartner dyan, si kasamang Romy at si kasamang Mayet. Ano po yung mga nangyari sa Rembrandt broadcast forum? Ikaw, Mayet, ano masabi mo? Okay, ako po, regular na po kami umaattend sa Liga ng mga Broadcaster at balitaan, so yung Miyerkules po yung Liga ng mga Broadcaster, 9:30 to 11, and then yung balitaan sa Rembrandt, Tuwing Biyernes. Tuwing Biyernes naman po, doon mismo sa Rembrandt Hotel, tuwing Biyernes alas 9:30 hanggang alas 11. Ang mga host doon, kasama Mayet, si sa Rembrandt Balitaan, si Dr. Eric Saliwan. At speaking of Dr. Eric Saliwan, batiin po natin yung ating kaibigan. Kasi kasamang Nar Pineda, ng Kapi at Kuro-Kuro. Magandang umaga, kasamang Nar. Mga kasamahan natin yan dito sa WSS. At saka siyempre si Dr. Eric Saliwan. Good morning po sa inyong lahat. At saka sa Liga ng mga broadcaster, sila Kay Gonzalo. Sila Kay Gonzalo. Yung Magandang umaga po. Lakay. Magandang umaga po. Sila yung mga pogi doon sa Rembrandt.
At saka yung mga guest natin. Yung mga guest ng Oo. broadcast purong kapon. Dahil nga, nagdeklara na sila ng kanilang kandidatura sa COMELEC. Yan, ang mga senatorial candidate na walang iba kundi Si Manny Lopez, Mel Chavez, at si Sultan Sarip Ibrahim Aldani. Magandang umaga po sa inyo. Nawa po mabigyan po namin kayo ng espasyo sa aming programang Kalatag Boses ng Bayan at Kakampi ng Masa. At kayo po makapagpanawagan din po sa ating taong bayan at ma-introduce niyo po yung kanyang mga sarili. Isa pa. Isang yung tatakbo ng mayor mayor ng sa Quezon Quezon City. City. Ang ibig nyo sabihin mayroon na pong kalaban. Basta Baka magpapatawa Ano nyo ba? Hindi. Kasi isang mayor. Kumakain ng Hindi nagpapatawa. Kasi si Mayor Bistek talagang komedyante dati yan. Dati yan, komedyante yan. Artista yan eh. Komedyante yan. Kaya komedyante pa rin yan. At magaling tayo sa umarte. Komedyante nga. Ang kalaban niya ngayon ay isang mayor. Na kumakain ng kumakain ng bistek. Ito si Mayor Leon Estrella Peralta. Kani yun, good morning at sa kanyang may bahay na si Dr. Gilda. Oo. Maganda yan mga kaibigan at baka sunod na Sabado kung tayo po'y palarin, atin pong makausap yung mga ito para naman malawan po ng taong bayan kung anong gagawin po nila. Dahil magpapalaot naman talaga sila sa politika at talagang nagdeklara na po sila ng kanilang mga kandidatura. Tanungin po natin sila kung ano yung mga plataforma ni gobyerno nila. Para mas maganda kung talagang sila mismo ating pong kausap at mai-live po natin sa ating programa para po marinig ng ating pong mga taga-subaybay. Siyempre, yung kanilang tinig. At siyempre, sa pakikinig, dun ho niyo mararamdaman sa pamamagitan ng pakikinig yung damdamin kung ano talaga, kung sincero ba sila sa kanilang mga pagsasalita, At sa pwedeng kanilang mga advokasya. makilates po ng ating taong bayan. Kung talaga naman pong uso kasi ngayon po ang bulahan ating pong mga kandidato. Kaya tingnan po natin kung ang ating pong mga aspirante ngayon mayroon bang pag-asa ang ating pong taong bayan sa kanilang panunungkulan kung sakali na sila ipalarin. Kailangan natin marinig at kailangan po natin malaman kung ano talaga po ang kanilang mga plano. Dahil siyempre po, tumatakbo sila. Abangan niyo po yan sa mga susunod na kabanata ng ating programa. Okay. At siyempre, Ito, mga kasama, meron kasi ako nakuhang tip. No, ano yun? Sampol! Iparinig po natin Ito ay nagtanong si Lakay Gonzalo kay Sultan Sarip Ibrahim Abrane. At ito po ang pakinggan natin na ito ay example to po, ha? Tingnan natin, pakinggan po natin ang para patikim, para malaman po ng ating pong mga taga-subaybay kung ano po ang kanya pong plataforma di gobyerno. At siyempre po, mas maganda na makausap po talaga natin sila ng live sa programang Kalatag Boses ng Bayan at Kakampi ng Masa. Pakinggan po natin. Ito po, ha? Sa chief ngayong 2016, anong meron ba sa 2016 na wala ka noong 2013 para makatiyak ka ng isang upuan sa Senado this time? Well, sa 2013, sinubukan natin na ilagana pang oras siya na hindi pa natin na-inform ang mga kapatid natin Christian dito sa Luzon. So nakikita namin ngayon ng tinatawag namin ng international movement of peace, unity, national reconciliation. Sa grupo natin, we was endorsed by the Christian Alliance and also majority ng mga kapatid natin Christian dito sa Luzon at Visayas na naiintindihan nila ngayon ay napapaunang na kailangan mayroong representative Muslim sa darating na halalan. Ang advokasya natin ngayon, mga kapatid kong media, tatlo lang po ang itatalakay namin. Yung tinatawag na no discrimination, and we have established interfaith for national reconciliation, and we have to save the nation. Bakit namin sinasabi? Okay. Yan po mga kaibigan, palayan po ng ating kasama si Lakay Gonzalo. Oo, si Sharif Ibrahim Albani.
At ito po ang pakiusap niya sa ating bayan na ganito po. May ko pa. Oo, kasi nga, pagkakaisa na ng mga Muslim at Kristiyano at lahat ng tao sa buong mundo ang advokasya ni Senador. Ay, siyempre po atin po yung himay-himayin at dapat po natin talaga siyang bigyan po ng espasyo sa ating programa. Dahil po, hindi lang naman po first time na may kandidato Muslim. Oo. Actually, kung atin pong susuriin mabuti, marami na pong nakaupong mga Muslim sa ating pong gobyerno. Kaya, ano po ang kaibahan niya? Di po ba? Para po, ang taong bayan ay magkaroon po ng pag-asa sa kanya. Ito Yan. ang pakiusap ni Sultan Ibrahim sa ating bayan. Two big political parties in the country today. Number one is opposition, they are disunionist. The administration are disunionist. So as a whole, the Filipino people are disunionist. Now, ang Backward Party na nanawagan kami, ngayon po ay napapanahon. Let's not talk about the disunity of our country. Because we have been backsliding more than 35 years in terms of development and technology. So nananawagan ang Backward Party, bisigin namin ang inyong puso at isipan, kailangan ang Muslim, regardless of religion, color, tribe, race, kailangan magkaisa, magtulungan, alang-alang kay kakaudan ng ating bayan. We will talk to the national interest of our country today. Now, we have to save the nation. When we save the nation, ang bansa natin, hindi na mahihinto yung tigmaan sa Mindanao. Ang problema sa Mindanao, problema ng Luzon. So nananawagan kami, mga kapatid namin Kristiyano, kung ano man ang nanampalataya, kailangan ko bumalik tayo sa ating pinanggalingan. Magkaisa ang pamamayan ng Pilipino, regardless of religion, color, tribe, race. Kapag nakikita namin, kapag nagkaisa Muslim, Christian at mga katutubo, yun lamang ang tunay na sagot sa tunay na pagmapangit at tunay na kapayapaan. At kapayapaan. Okay. Talaga naman pong yan pong solusyon. Totoo yan natin kakamayin. Yan po talaga ang solusyon na magkaisa po ang taong bayan. Dahil kung mayroon po tayong pagkakaisa, sumusunod po tayo sa batas, matiwasay po ang ating pong pamumuhay. At ang kahulugan ng North, East, West, South, kasi doon din na sa North ang katuruan ng mga Buddhism. Sa East, ang mga Islam or Muslim. Sa West naman, ang Christianity. At sa South, ang Judaism. So, apat na katuruan na dapat magkaisa na. Dahil lahat tayo ay pantay-pantay na nilikha ayon sa kanilang wangis. Kaya tayo sumigaw ng uha. Dahil tayo ay nagkaroon ng buhay na galing sa lumikha sa atin. Okay, at saka atin po yung pag-usapan sa sunod na Sabado, baka makuha po natin sila ng live sa ating pong programa. Siyempre, at siyempre po mga kaibigan, marami pa po tayo mga concern na dapat po natin talakayin din ngayon. Ay atin po, baka naging busy po tayo sa ating pong mga lakad po dyan. Ang ating pong mga kababayan na sinalanta po ng bagyong Lando, ay dapat po nating tulungan. Diyan po natin ipakita sa lahat po ng mga tumatakbo ngayon. Kahit anong partido ka, kung mayroon kang kakayanan na tumulong ka sa ating pong mga kababayan ngayon na naghihikaos na dahil po sa mga kalamidad na kanila pong dinanas itong mga nakaraang mga araw. Kaya po tayo po, ang programang Kalasag Boses ng Bayan at Kakampi ng Masa ay nanawagan po sa inyo. Tumulong po tayo. Baka naman po, dyan po sa pamamaraan na yan, hindi po tayo marunong magtulong. Tumatakbo po tayo. Ipakita po natin na sincero po tayo na tumulong sa ating pong mga kababayan. Pagdating po ng kampanya, alam ko naman na, alam po nating lahat na mangako na naman po tayo. Ngayon po, umpisahan nyo na. Lalo na kasama mga kasama doon sa nangyari sa Tatalon, Quezon City. Ang laki na sunog doon nangyari. Ay, sunog naman yun. Kaya po doon sa ating pong mga opisyal na tumatakbo sila natutulog. sa Quezon City, tulungan po natin yung mga nasalantang yan. Sa ating pong dyan sa mga lugar ng Pangasinan, Nueva Ecija, Aurora, Bulacan na hinagupit ng bagyong Lando. Lahat po ng kandidato dyan, ipakita nyo na po ang inyong pong
sinseridad na pagtulong. Huwag lang po pagdating ng eleksyon, mangako na naman po tayo. Ngayon pa lamang po, simulan nyo na po. At siyempre po, para maipakita po ninyo ang inyo pong tunay na hangarin po na makatulong sa ating taong bayan. Ang SSS kahapon dumating din. Anunsyo sila ng kanilang sa lahat ng mga lugar na naideklara na calamity area, yun ho ay pwede na kayong mag-loan sa SSS dun sa inyong salary loan. At mabilis silang ipoproseso yun. O, kaya yun ho ang panawagan natin sa ating mga kababayan na nakikinig ngayon. Kapag ang lugar nyo ay diniklarang calamity area, yan po, lumapit na kayo sa tanggapan ng SSS. Kayo po sa SSS. At mga kaibigan po, mayroon pa po tayong concern dito na tinext po sa atin. Diyan daw po sa may Barangay Santol, Balagtas, Bulacan. Tinatawagan po natin yung kapitan dyan na si Kapitan Melchor Ventura. Ang inyo daw po ambulansya, pag hinihiram daw po ng ating mga kababayan dyan na may dalhin na mga pasyente sa ospital, lagi pong nangangatwiran po ang inyong tagapamahala dyan na walang driver o walang krudo. Ano ibig sabihin yan? Ano ba naman yan? Kaya nga po, mayroon po tayong mga gamit na para po sa ating pong mga constituent diyan. Para po magamit po nila. Kung maghihingalo na po pala, walang driver. Ano pa yun? Isunugin mo na lang yan. O kaya patubuan ng kalabaw, baka kumita pa at may pabili kayong krudo. Yan po kay Kapitan Melchor Ventura ng Barangay Santol, Balagtas, Bulacan. Nananawagan po ang inyo pong mga nasasakupan. Huwag daw po puro dahilan. Pahiramin daw po ninyo ang mga pasyente na nangangailangan ng inyong tulong. Talaga naman po nung tayo po ay nangangampanya, lahat po ng tulong na inyo hingin, ibibigay ko. Pero ngayon marami kayong reklamo. May budget naman po yan sa barangay, yung inyo pong pangkrudo. At yung driver nyo, may pampasweldo po yan sa inyo pong barangay dahil may budget din po yan na sana pupunta yung budget nyo dyan. Huwag naman ninyo i-budget na para pamasya lang. Ang narinig pa nga natin ginagamit po ng mga kaanak. Ginagamit yan sa mga emergency. Pamamalingke. Emergency po yan. Kaya nga nakatambay po yan sa barangay para gamitin po ng inyo pong mga kababayan. Saka yung driver, nandyan lang nakaredy lagi, hindi yung mamasyal-pasyal. Mayroon pa nga tayong kasamang Romy na balitaan dyan. Dyan po sa may mga barangay din dyan, na ang daming ghost employee. Alaga naman daw pong 15-30. Oo, kasi ngayon undas na. Ay, nakalabasan yung mga... Nakalabasan na. Paano na yan? Baka doon na pupunta yung budget ng krudo. Ay, ng mga driver. Bawa naman. Kaya panawagan po ng inyo pong nasasakupan dyan kay Kapitan Melchor Ventura ng Barangay Santol. Paki-check nyo naman po yan. Baka naman po hindi po nakakarating sa inyong kaalaman. Ipinaparating po namin sa inyo. Okay. Good news naman tayo muna. Binabati ko po ang aking kasamahan sa Sun Life, sa Jacaranda NBO, New Business Office, na ang pareho kong rookie. Kaya lang sila, may awards sila nung nakaraang awards night sa, ano ba to? Sa World Trade, yan, sa World Trade, yung kick-off ng President's Month launching. So, yung nakaraang episode ay August Champ. At ito ang mga nakatanggap ng awards, ang rookie, pareho silang rookie ha, na fourth placer sa Metro Manila, si Thea Marie ano to? At saka si Maria Buenafe Elizardo. Congratulations mga kasama ko sa Jacaranda Sun Life Office. At isa pa pong panawagan po sa ating mga kababayan at ating pong pinapaalalahanan, ating pong mga kababayan, marami po ngayong mga scam na naman na dumadating sa atin. Mayroon pong scam na sa pamamagitan po ng text na nagsasabi na kayo daw po ay na-charge ng ganitong amount. Para po maalis po daw yan, inyo pong i-text yung number na kanyang number at mayroong amount din po na para ma-erase daw po yung amount na inyo pong na-charge po sa inyo. Yan po ay scam.
Dahil kung sa mga telcos po yan galing, wala pong numero yan. Pangalan po ng telcos yan, o kaya 4 na numero lang yan. Pag personal number yan, kung telephone number talaga po yan, o cellphone number yan, kalukuhan po yan. Lalabas yung cellphone number. Lalabas yung cellphone number niya. At magre-response ka doon. Sasabihin nga, i-text mo raw at magpadala ng 50 pesos, 100 pesos, o 200 pesos dahil may charge daw pa kayo sa inyong roaming na pag-text sa roaming number. Yan po ay kalukuhan. Huwag niyo pong patulan po yan. Marami na po ngayon mga scam na maglabasan. Imagine, ang inyong lingkod, tinext kahapon. Oo. Sabi, ang iyong son ay nag-charge ng 50 pesos pa dahil sa kayo po ay nag-text sa roaming number na ganitong number. Para ma-erase ito, i-text nyo ito, type 50. Imagine mo, type 50. Ang galing. Ang galing. Alam mo, ang kailangan na lang natin gamitin yung sarili nating sentido común. Huwag po tayo magpaloko dyan. Kaibigan, oo. Mayroon kasi sa ating mga kababayan na kumisan, nag-alala agad, bakit ako na-charge? Isipin po natin mga kababayan, kung postpaid yung inyong cellphone, ina-charge yan talaga sa bill nyo. Kung prepaid na naman yung cellphone nyo, babawas na po yan sa inyong load. Kaya hindi mo na kailangan magpadala kung ano-ano, dahil bawas agad yan. Pwede kang sabihan na na-charge ka, pero huwag kayong mag-text ng ganito-ganito na pala na 50, type mo 50, tapos number. Pagka-load na yung nangyari. Kaya, maliwanag po na panluloko po yan. Kaya po sa ating mga kababayan, mag-ingat po tayo. Okay. Ito, kasama, mga kasama, ano po, si Mayor, Mayor Leon, nakakain ng steak. Ito, ang nagtanong si Jimmy. Oo, si Jimmy Mendoza. Ano ang apelyido nun? Mendoza. Mendoza. Ito po ang tanong ni Jimmy, tapos sinasagot din kaagad ni Mayor. Okay, ano sinabi ni Mayor? Okay, sige po. Pakinggan natin. Mas maganda kung magtrabaho sa kanya. Sige, TV. Maganda yung mga sinasabi mo paano mo papakilala yung sarili mo sa lungsod ng Quezon? Kung kami lang sa media na yung papakilala. Paano mo maibibigay ko yung mga sinasabi mo? Maganda yung tanong mo, TV. Siyempre, lahat ng media, kaya ako sa inyo nagpapakilala. Pero kami po ay matagal na umihilo ng mga komunidad sa Luzon, Quezon. Hindi niyo po natatanong, ako po ang vice chairman ng mga bayan coalition sa Luzon, Quezon. Ano po itong mga bayan coalition? Ito po yung pinupo ng mga parties, ng organization, katulad po ng anak Pawis Party, Bayan Muna, Activers, Pistol, Gabriela. Kaya, hindi lang, paano yung agent, yung masyadong makilala, pero sa iba pa, sa komunidad, kilala na po ang inyong kapatid na yun. Sir, paano po? Si Dr. po ay isang nominee na talbog na kapitang Pilipinas. Yan lang po siya, ang UPC. Sige. Okay, Tanggol Maralita Party List si Dr. Gilda Gonzalo. Yan. Ano ni kasamang Rolly Lakay Gonzalo yan? Ay, oo nga no. Sige. Anyway, nakalimutan ko lang yung kanyang apelyido. So, sila hong dalawa ay malapit ang puso sa mga mamamayan ng taga Quezon City. Dahil ang party list ay para naman sa buong kabuuan ng national, no? Yung national ng Pilipinas, no? Kaya umiikot sila sa buong Pilipinas para magsalita. At ako, nakikipag-tie up din ako dahil ang advokasya ng Sunlight ngayon, dahil napapanahon si General Luna, Artikulo 1, na sinasabi, sa Sunlight money at work at men at work. So ano ang pagkakaiba nun? Yan ho ang advokasya na idadalhin ko sa pag-ikot kasama ang Buklod at ang Tanggol Maralita Party List sa pag-ikot ko at ng aking manager na walang iba kundi si Irene Ching. Doon ho kami magpapaliwanag ng financial freedom. Kung paano magkakaroon ang mga Pilipino na walang alam talaga sa pag-iipon ng pera. Kaya nga, man at work. Man
tao ang nagtatrabaho dahil sa pera, tayong mga mahihirap. Pero ang mayayaman ay pera ang magtatrabaho para sa kanila. So yan ho ang gap ng mayayaman at mahihirap. Yan ang advokasya ng Sun Life. Kaya pagdudugtungin na nila, hindi man siguro maging level, pero at least magkaroon ng kahit maliit na tulay upang mag-uugnay sa antas na kilalagyan ng Class AB at saka ng Class CD. Yan ho ang advokasya ngayon sa pamamagitan ng Sun Life of Canada ng CEO na si Riza Mantaring. Yan ho, napakaganda niyan. Okay, so yun ho ang message ng KKK ayon kay General Luna, Artikulo 1. At siyempre po sa ating pong mga kababayan, kung kayo po ay may mga hinanaing at suliranin, kayo po ay mag-text po sa amin sa aming programang Kalasag Boses ng Bayan at Kakampi ng Masa. At siyempre po, dyan po sa ating kaibigan, si kasamang Stingray, at talaga naman pong tama po kayo sa inyong pong sinabi na dapat po ang ating pong batas talagang vigilant po sa ating pong mga nangyayari ngayon. At siyempre po, doon po sa ating kasamahan na si kasamang Doc Ortega na pinaslang doon sa may Palawan, nawa po makamtan niya na po ang hustisya dahil po nasa kustudiya na po ng ating pong batas ang itinuturong na mastermind doon sa pagpatay po sa kanya. Kaya tayo po ay naniniwala na ang batas po natin, kung atin po talagang ipaglaban yan, makamit po natin yung katarungan. Magandang umaga kay kasamang Stingray ng Bukawi, Bulacan. Magandang umaga. Babalik tayo sa transport papunta sa transport kasi may nangyari doon sa Project 6 ng sa mga kasamahan nating mga driver. Nag-uso na naman yung mga reker-reker ngayon. Galang kita? Lumang tugtugin? Oo nga pinagkapirahan kasi ang mga jeepney. Oo, di ba nabigyan natin? Ang sama pa nito, marami naka-standby doon na private. Hindi man lang pinakailaman. Yung public lang utility. Okay. Yung meron papasok? Wala. At siyempre po, ang ating pong kaibigan, si kasamang Alan Ulalia ay bumabati po sa atin at talagang medyo malayo pa kasamang Alan. Huwebes po. Ang medyo kaarawan po ng inyong lingkod, si Tito Diwan. Wow! Ang sabi nga po, hinabati po tayo. Ang dami pong text sa akin, hindi ko lang binabasa. Tumawag na po yung ating kaibigan. Talaga namang hindi ko na may iwasan. Tahimik tayo dahil nga sa, siyempre, alam nyo naman mga kaibigan, talagang pagdating sa ating medyo kanina tayo ngayon. Ang palusot dyan, kasi ang dapat ay pagdiwang talaga, yung edad na 70 years old na pwede na magpasalamat. At dyan po sa mga kaibigan po natin na bumati sa atin, maraming salamat po talaga naman. Kinati Tess, kay Kuya Nani, at saka kay Bertlin. Ilandan nyo na po yung inyo pong ipagkaloob. Oo, ayan na. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sa ating pong mga kasamahan sa Balikatan People's Alliance, dyan po sa Marilao, Bulacan. Kahapon nandun kami sa... Meron po tayong titipon, pag-meeting sa Huwebes. Meron po tayong pag-usapan po natin yung this coming Sunday, yung ating pong duty sa mga sementeryo, at para pong pag-usapan po natin ng mabuti kung sino po yung mag-duty po sa atin sa Sabado pa lamang po at sa Linggo po. 2 shift po tayo, isa sa umaga at saka isa sa gabi. 15-15 po ang location po sa atin. At tayo po yung magkita-kita para mapag-usapan yung mga kaibigan. Kami sa iglesia, para kami Muslim, hindi na namin pinagdiriwang yung mga namatay nating mahal sa buhay sa sementeryo. Bagkus inaalala lang namin sila sa pamamagitan ng mga memory, yung sa isip. Actually, kasama Mayet, hindi na rin naman sa case namin, hindi naman po sinisilibrate namin yan. Yan po ay part ng aming pong community service. Dahil po tradition po yon ng ating mga kapatid, lalo po sa mga Catholic. Tradition po yan. At dahil po sa ating pong public service, hindi po lamang sa broadcast, meron po tayong public service through sa ating pong pagsiservisyo ng personal.
sa ating po mga sementeryo, kagaya niya sa sementeryo, tayo po ay nagbabantay yung grupo po ng balikatan. Kailan na maalis yung tradisyon na yan, ano? Habang buhay pa ang mundo, hindi yan maalis. Kaya namin yan ang mga mambabatas natin, lalo na sa Senado at sa Siyempre po, mga kaibigan, talagang magpapaalam tayo. wala na po tayong oras. Babatiin ko muna tong mga kaibigan ko na sa Quezon City, sa Project 6, na si Kapitan Honel Llamas, at ang kagawad niya si Mike Castañeda, at ang mga barangay tanod niya, at si Chris Penis, Boy Pizarro, at ang lahat ng pamilya ni Chris Penis. At sa kapitbahay ko na si Donna, ang reyna ng mga pusa. Salamat po. Muli, ako ang inyong lingkod, Mayet Robles, ang mami at babaeng lagalag. Binabati ko po ang aking lola, no, sa Jacaranda office na si Gloria Cao. Yan, magandang umaga po, madam. At ako, panoorin niyo po sa YouTube ang Tindig Balitaan sa Rembrandt, Tindig Liga, at syempre sa Facebook, ang pangalan ko, Marieta Robles. At syempre po mga kaibigan, maraming salamat po sa inyo pong walang sawang pagsubaybay sa programang Kalasag Boses ng Bayan at Kakampi ng Masa. At syempre po, binabati ko muna po si kasamang Jeron Arnaldo ng Bulacan. At ako po ang inyong kalasag at tanod ng bayan, si Tito Diwan. Maraming salamat po!